Sa isang bansang binubuo ng libo-libong isla, hindi lahat ng lugar ay kayang abutin ng modernong mundo. May mga isla na tila nakatago sa mapa. May mga probinsya na parang napag-iwanan ng oras. At may mga komunidad na halos naputol na sa sibilisasyon. Pero ang mas nakakagulat, sa gitna ng liblib na lugar na ito, may mga runway, may airport at may mga eroplano na patuloy pa ring lumalapag. Sa video na ito, kaw-amazing, tuklasin natin ang 10 pinakaliblib na airport sa Pilipinas. Mga paliparan na hindi lang malayo, kundi may kwento ng survival, isolation at pag-asa. Kaya naman, kaw-amazing, simulan na natin. Number 10, Basco Airport sa Batanes. Ang Basco Airport ay matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, ang Batanes. Isang lugar na mas malapit pa sa Taiwan kaysa sa Maynila. Dahil sa lokasyon nito, ang klima ay kakaiba. Malalakas ang hangin, bigla ang ulan at madalas ay unpredictable ang panahon na nagiging dahilan ng flight cancellations. Pagdating mo sa airport, mapapansin mong napakasimple ng estruktura. Walang malalaking terminal, walang mahabang pila, at walang ingay ng lungsod. Sa halip, sasalubong sa'yo ang malawak na damuhan, rolling hills at preskong hangin na tila ba nilinis ang buong kapaligiran. Ang paglapag dito ay hindi basta-basta. Dahil sa malalakas na crosswinds, isa ito sa mga airport na nangangailangan ng mataas na skill ng piloto. Para sa mga pasahero, ang experience na ito ay parehong nakakatakot at kahanga-hanga. Sa kabila ng pagiging liblib, ang airport na ito ang lifeline ng Batanes. Dito dumadaan ang pagkain, medisina at koneksyon ng mga ivatan sa mundo. Kung wala ito, halos mapuputol ang ugnayan ng probinsya sa mainland. Number 9, Cuyo Airport, Palawan. Ang Cuyo Airport ay matatagpuan sa isang maliit at tahimik na isla sa gitna ng Palawan. Malayo sa mga sikat na destinasyon tulad ng El Nido at Coron. Dahil dito, kakaunti lang ang nakakaalam na may airport pala sa lugar na ito. Ang runway nito ay simple at hindi gaanong ginagamit. Limitado ang flight at kadalasan, maliliit na eroplano lamang ang lumalapag dito. Dahil sa kakulangan ng regular na biyahe, nananatiling isolated ang isla mula sa mass tourism. Pagdating mo sa Cuyo, para kang bumalik sa nakaraan. Walang malalaking hotel, walang matataas na gusali, at halos walang ingay. Ang pamumuhay dito ay simple, pangingisda, maliit na negosyo, at tahimik na komunidad. Ngunit sa kabila nito, ang airport ay napakahalaga. Ito ang nagiging tulay para sa transportasyon ng mga residente, lalo na sa panahon ng emergency. Isa itong patunay na kahit sa pinakaliblib na isla, may koneksyon pa rin sa mundo. Number 8, Sanga-Sanga Airport, Tawi-Tawi. Ang Sanga-Sanga Airport ay matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas, ang Tawi-Tawi. Ang layo nito sa Luzon ay nagbibigay ng pakiramdam na parang nasa ibang bansa ka na. Ang airport ay simple lamang at limitado ang flights. Hindi ito kasing busy ng ibang paliparan, ngunit sapat ito para sa pangangailangan ng probinsya. Makikita mo rito ang kakaibang kultura at tradisyon ng mga lokal. Ang paligid ay puno ng dagat, makukulay na bangka at simpleng pamumuhay. Wala kang makikitang urban development. Puro kalikasan at tradisyon ang nangingibabaw. Sa kabila ng pagiging liblib, ang airport na ito ang nagsisilbing lifeline ng Tawi-Tawi. Ito ang nag-uugnay sa probinsya sa natitirang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa transportasyon at serbisyo ng gobyerno. Number 7, Siquijor Airport. Ang Siquijor ay kilala bilang isla ng misteryo. At ang airport na ito ay parang sumasalamin sa katahimikan ng lugar. Maliit at bihirang gamitin ang Siquijor Airport. Mas pinipili ng karamihan ng turista ang ferry kaysa sa eroplano.
kaya madalas ay bakante ang runway. Ang paligid ay napapalibutan ng kalikasan, mga puno, dagat at tahimik na kapaligiran. Kapag nandito ka, parang hindi mo mararamdaman na nasa airport ka. Walang rush, walang pila, walang stress. Isa itong kakaibang experience kumpara sa mga modernong paliparan. Gayunpaman, mahalaga pa rin ito sa emergency situations. Kapag may kalamidad o medical emergency, ito ang nagsisilbing mabilis na access, papasok at palabas ng isla. Number 6, Camiguin Airport. Ang Camiguin Airport ay matatagpuan sa isang isla na puno ng bulkan at natural wonders. Dahil sa lokasyon nito, napapalibutan ito ng bundok at dagat. Limitado lamang ang flights dito, kaya nananatili itong tahimik. Kapag dumating ka, agad mong mararamdaman ang relaxed na island vibe. Ang landing experience dito ay kakaiba. Parang dahan-dahang lumalapag ang eroplano sa gitna ng kalikasan. Isa itong visual treat para sa mga pasahero. Ang airport ay mahalaga sa turismo ng Camiguin. Ito ang nagbibigay ng mas mabilis na access sa isla para sa mga turistang gustong makaranas ng kakaibang adventure. Number 5, Catarman Airport, matatagpuan sa Northern Samar. Ang Catarman Airport ay isa sa pinakatahimik na airport sa Pilipinas. Matatagpuan sa Northern Samar, isang probinsyang hindi gaanong napupuntahan. Ang paligid ay puno ng palayan, bundok at simpleng komunidad. Walang urban noise at halos walang traffic. Ang airport ay hindi matao at limitado ang flights, kaya madalas ay tahimik ang runway. Sa kabila nito, napakahalaga nito sa mga lokal. Ito ang nagsisilbing koneksyon para sa transportasyon, kalakalan at emergency services. Number 4, Calbayog Airport, matatagpuan sa Samar. Ang Calbayog Airport ay mas developed kumpara sa Catarman, ngunit nananatili pa rin itong tahimik. Limitado ang flights at hindi ito masyadong matao. Napapalibutan ito ng kalikasan, ilog, bundok at sariwang hangin. Isa itong perpektong halimbawa ng probinsya na kapaligiran. Ang experience dito ay simple ngunit relaxing, walang stress at walang siksikan. Mahalagang airport na ito sa ekonomiya ng Samar dahil ito ang nagdadala ng turismo at negosyo sa rehiyon. Number 3, Loacan Airport, matatagpuan sa Baguio City. Ang Loacan Airport ay hindi lang basta airport. Isa itong hamon sa piloto at karanasan sa pasahero na hindi mo makakalimutan. Matatagpuan ito sa gitna ng kabundukan ng Baguio. Napapalibutan ng mataas na pine trees at matarik na terrain. Sa unang tingin pa lang, mapapaisip ka na agad, talaga bang may eroplano na lumalapag dito? At ang sagot, oo. Pero hindi basta-basta. Dahil sa kakaibang lokasyon nito, ang Loacan Airport ay itinuturing na isa sa pinaka-challenging na paliparan sa buong Pilipinas. Kailangan ng matinding precision, timing at karanasan ng piloto para ligtas na makapag-landing dito. Isang maliit na pagkakamali lang at pwedeng maging delikado ang sitwasyon. Habang papalapit ang eroplano, mapapansin mong tila ba sumisingit ito sa pagitan ng mga bundok. Parang hinahabol ng mga puno ang pakpak ng eroplano habang pababa ito. Para sa iba, ito ay nakakatakot. Pero para sa iba, ito ay isang once-in-a-lifetime experience. At dahil sa ganitong kondisyon, hindi ito palaging operational. Maraming beses itong isinara at muling binuksan dahil sa safety concerns at limitadong demand. Pero kahit ganito, hindi nawawala ang halaga ng Loacan Airport. Sa panahon ng emergency, lalo na sa medical evacuation o kalamidad. Ito ang nagsisilbing pinakamabilis na access papunta at palabas ng Baguio. At kung iisipin mo, sa gitna ng malamig na hangin ng Cordillera, sa pagitan ng mga bundok na tila nagbabantay, may isang runway na tahimik na naghihintay sa bawat paglapag. Isang airport na hindi lang liblib, kundi puno ng tapang, hamon at kakaibang ganda.
Number 2, Romblon Airport. Kung may airport na masasabi mong tunay na hidden paradise, eto na yon, ang Romblon Airport sa Tablas Island. Hindi ito kasing sikat ng ibang paliparan sa Pilipinas. Walang mahabang pila, walang siksikan, at walang ingay ng modernong mundo. Sa katunayan, minsan mararamdaman mong ikaw lang ang pasahero. Pagdating mo sa airport, sasalubong sa'yo ang tahimik na paligid. Malinis na hangin, bughaw na langit, at tanawin ng dagat na tila walang katapusan. Walang skyscrapers, walang traffic, walang stress. Para kang napunta sa isang lugar na hindi pa naaabot ng mass tourism. Ang runway ay simple pero sapat. Ang terminal ay maliit pero functional. Lahat dito ay hindi grande pero tunay. At yon ang nagbibigay dito ng kakaibang charm. Ang paglapag dito ay parang pagdating sa isang lihim na paraiso. Habang bumababa ng eroplano, makikita mo ang mga isla, ang malinaw na tubig at ang natural na kagandahan ng Romblon. Para sa mga unang beses na makakarating dito, hindi lang ito biyahe, isa itong karanasan. Pero sa kabila ng kagandahan nito, hindi rin madali ang buhay dito dahil sa limitadong flights, hindi palaging accessible ang isla. May mga pagkakataon na kailangang maghintay ng ilang araw para makaalis o makapasok. Kaya ang airport na ito ay hindi lang para sa turismo, ito ay mahalaga para sa mga residente. Para sa trabaho, kalakalan, at higit sa lahat para sa emergency situations. Sa isang lugar na tila hiwalay sa mundo, ang airport na ito ang nagsisilbing tulay pabalik sa realidad. Isang simpleng runway pero napakalaki ng koneksyon. At mga ka-amazing, nandito na tayo sa number 1 sa listahan, ang Baler Airport sa Aurora. At sa number 1, isang airport na tahimik, halos nakalimutan pero may napakalaking kwento. Ang Baler Airport, matatagpuan sa lalawigan ng Aurora. Napapalibutan ito ng matataas na bundok at malawak na dagat. Isang lugar na parang yakap ng kalikasan. Hindi ito tulad ng ibang airport na puno ng tao at ingay. Sa katunayan, may mga pagkakataon na parang abandoned ang dating nito. Tahimik, walang galaw, walang eroplano. Parang naghihintay. Matagal na panahon, hindi naging operational ang airport na ito. At kahit ngayon, limitado pa rin ang flights. Kaya para sa karamihan ng tao, ang tanging paraan para makarating sa Baler ay sa pamamagitan ng mahaba at nakakapagod na biyahe sa kalsada. Daan sa zigzag roads, bundok at bangin. Isang biyahe na hindi para sa mahina ang loob. Pero bakit nga ba may airport dito? Dahil sa potensyal. Ang Baler ay kilala bilang isa sa mga surfing capital ng Pilipinas. Unti-unti itong dinadagsa ng turista, lokal man o foreign. At sa pag-usbong ng turismo, unti-unti ring nabubuhay ang airport. Ang runway na dati tahimik ay unti-unting nagkaroon ng saysay. Isipin mo ito, ka-amazing. Sa isang lugar na tila na pag-iwanan ng panahon, may isang airport na naghihintay ng tamang pagkakataon para muling sumigla. Hindi man ito kasing busy ng NAIA, hindi man ito kasing laki ng Clark, pero may dala itong kwento ng pag-asa. Isang paalala na kahit ang pinakaliblib na lugar ay may pagkakataong umangat. At balang araw, ang tahimik na airport na ito, maaaring maging isa sa pinakamahalagang gateway sa silangang bahagi ng Luzon. Kaw-amazing! Sa likod ng katahimikan ng mga airport na ito, nakatago ang kwento ng mga taong umaasa sa bawat landing ng eroplano. Mga lugar na malayo, ngunit patuloy na lumalaban para manatiling konektado sa mundo. At minsan, ang pinakaliblib na lugar ang may pinakamagandang kwento. Kaw-amazing! Alin sa mga airport na ito ang napuntahan mo na? Comment mo lang yan sa ibaba ng video na ito. At kung nais mo pang makapanood ng mga ganitong klase ng video, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.